Mapagpalang umaga po at araw sa lahat at anumang oras na sa inyo ay makapakinig ng salitang ito. Mapagpalang araw po. At ngayon po ay pagbubulay-bulayan natin ang 1 King chapter 5 na kung saan ito ay preparation for building the temple. So sabi nga itong kung saan ay ito ay pinipare ni Solomon na kung saan ay hindi ito, bagamat ang puso ni David ay siya yung gustong magtayo ng temple, but instead God gave the authority, the anointed the succeeding king, which happened to be his son Solomon, na siya yung gagawa ng temple na to, o siya yung magbibuild nito. At ito yung pangako ng Panginoon sa kanya na kung saan ay si Solomon ang magiging hari at siya rin ang magbibuild ng temple. And ito pa dito, sabi niya dito sa verse 1, when Hiram king of Tyre heard that Solomon had been anointed king to succeed his father David, he sent his envoys to Solomon because he had always been on friendly terms with David. Solomon sent back this message to Hiram, na kung saan ay nung marinig ito ni Hiram, si Hiram kasi ay ito ay naging naging kaibigan to ni David nung siya ay kasalukuyan pang naging hari pa. So from that time ay nagkaroon na sila ng pinagsamahan, na isang matibay na pinagsamahan. Bagamat ito si Hiram ay isang Gentiles, or siya ay isang hindi mananampalataya, ay ginamit siya ng Panginoon dito. Tingnan natin kung paano siya ginamit ng Panginoon dito. So sabi niya dito sa verse 3, you know that because of the wars, sabi ni Solomon, waged against my father David from all sides, he could not build a temple for the name of the Lord his God until the Lord put his enemies under his feet. But now the Lord my God has given me rest on every side, and there is no adversary or disaster. I intend therefore to build a temple for the name of the Lord my God, as the Lord told my father David when he said, your son whom I will put on the throne in your place will build the temple for my name. So nung marinig ito, so gave cedars that na gagamitin, at sabi dito ni Hiram, my men will work, ni Solomon, my men will work with yours, and I will pay you for your men whatever wages you set. You know that we have no one so skilled in filling timber as the Sidonians. So nakita po natin dito kung paano ginamit ng Panginoon si King Hiram doon sa pagbibuild ng kanyang temple. So even he is pagan worshipper, pero ginamit siya ng Panginoon para sa pagpapatayo ng kanyang temple. And mapansin po natin dito, mismong si Solomon ay inamin niya na hindi lahat yung kanyang mga tao ay skilled, no? Walang kumbaga may yung skill, may limitation yung skill nila, at hindi lahat ay marunong gumawa ng mga bagay na yun na gagamitin para sa temple. Tingnan po natin yung aral nito para sa atin. Ito po, na kung saan when we desire to put up the child or the church, or God gave us order to put up the church or the congregation, na kung saan a place of worship, kung saan ito ay gagamit ang Panginoon ng mga tao dun sa paligid natin. Pagpapalain niya ang taong ito upang ang lahat ng kanyang plano ay magkaroon ng katuparan. At nakita natin dito kung paano si Hiram ay ginamit ng Panginoon para ma-build yung kanyang temple. At makikita din po natin sa isang church or sa isang body of Christ, sa isang congregation po, at sa mga mananampalataya, ay hindi po lahat yan binigyan ng lahat ng skill, lahat ng gift meron ka na, no? Hindi po yun totoo. So
Ibig sabihin, may kanya-kanyang gift na ibigay sa atin ng Panginoon. Di po ba? Like, dun sa susulat ni Paul, na meron tayong kanya-kanyang gift na ibigay, nagkaloob sa atin ng Panginoon. At yung gift na yon ay kailangan nating gamitin. Gamitin natin yon ng may papasalamat sa Panginoon upang maparangalan siya. So, whatever gift na ating na-receive, ito ay i-contribute natin dun sa gawain. So, sa isang congregation, hindi po yan lahat marunong kumanta. Hindi lahat yan ay preacher. Hindi lahat yan ay evangelist. So, yan, ibig sabihin lang dito na kailangan natin ang bawat isa. So, sabi nga po sa mga sulat ni Paul ay magpalakasan ng bawat isa. So, lahat po yan na gift na ipinagkaloob sa bawat isa ay pagsama-samahin yan ay talagang makakabuo ka ng isang magandang gawain para sa Panginoon. So, to glorify Him, di ba? And sabi niya dito na kung saan nakakatuwa din si Hiram no, di ba, na praise be to the Lord today for He has given David as wise to the rule over His great nation. Na kung saan sa pamamagitan nung gawain na yon, even Hiram is a pagan worshipper, but he worshiped the Lord, God of Israel, no? So, doon pa lang, nakapag-worship na siya, no? Napuri niya, nasamba niya ang Panginoon. And what if kung tayong magpapakita ng kabutihan sa ating buhay, makikita sa buhay ng isang Kristiyano, ang pagiging tagasunod ng Panginoong Yesus, ay gayon din, no? Na sa buhay pa lang natin, ay mapapapurihan na ang Panginoon. Diba? And sabi niya rito, na receive niya yung message ni Solomon. And yun nga, nagpadala siya ng mga 20,000 nagpadala siya ng mga tao, no, na kung saan ay makakatulong ni Solomon dun sa mga gagawin para sa temple. And then ito din ang yung sinabi niya, na kung saan ay sabi niya sa verse 10, "In this way Hiram kept Solomon supplied with all cedar and fine logs he wanted, and Solomon gave Hiram 20,000 cors of wheat as food for his household, in addition to 20,000 bath of pressed olive oil." So Solomon continued to do this for Hiram year after year. Na kung saan ay yung bilang pasasalamat ni Solomon kay Hiram ay binigyan niya ito ng kapalit naman doon sa kanyang ginagawa o gagawin, 'di ba? Binigyan niya ng hindi biro yung 20,000, 'di ba? Na napakadami ng ipinagkaloob niya dito para sa kanyang household, at napakadami din ng sinupply niya doon sa kay Hiram. And sabi niya dito, yearly, no? Year after year, so binibigyan ng supply si King Hiram. The Lord gave Solomon wisdom just as He had promised him. There were peaceful relation between Hiram and Solomon, and the two of them made a treaty. So dahil doon nagkaroon ng peace, walang naging problema kasi nga they exchange, 'di ba? So tao ko to, ikaw naman magbibigay ka sa amin ng pangangailangan namin. So parang ganoon, 'di ba? Yung naging treaty nilang dalawa, na talagang nakita natin kung paanong pinagyaman ng Panginoon yung mga taong ito na nakapaligid sa kay Solomon upang magampanan ang mga gagawin doon sa temple. So tingnan po natin ano bang aral nito para sa atin. Napakalaking impact po nito sa ating buhay as a believers, and putting our own church, or a church planter especially, kung saan nakita natin kung paano ginamit ng Panginoon dito yung si King Hiram, and para sa kanyang gawain. He is a non-believer, but Hiram naging peace, nagkaroon ng peace that time, na kung saan ay binigay niya naman in exchange doon sa mga pangangailangan niya, ay binigay niya yung mga skilled worker niya doon sa kay King Solomon. Tingnan po natin na may piniprepare ang Panginoon ng mga tao to help us, to help build His temple, no, para sa mga gawain. So hindi lang yan basta gawain, kundi yung mga gawain talaga na nakakalugod sa Panginoon, ay binibigyan tayo ng mga taong nakapaligid sa atin. And nakita natin kung paano din
i-care ni Solomon yung mga taong yun. Na itong worker na ito, you need to supply kung ano man yung kanilang pangangailangan. Even though, halimbawa, sa atin, ay hindi naman ako kasi yaman ni Solomon para i-supply ko ang mga pangangailangan ng mga workers na ito, di ba? Hindi naman ako ganon. So, but, yung moral support mo, the prayer, lahat ng yung kaya nating ibigay dun sa mga workers na yan, ay ibigay natin, di ba? Kung ano man yung kakaya. And pray for it. Kasi, ikaw na naglagay dyan para mag-put up ng church or ng gawain itong taong to, you need to pray. You must pray for everything. The people involved there, the provision, and also yung tao mismo na gagawa nun, the worker. No, you need to pray, you need to help them. Ano ba yung pangangailangan? Kasi sabi nga natin kanina, hindi lahat ay pinagkalooban ng gift na yan. So, kaya si Haring Solomon ay nangailangan ng mga skilled worker. So, ganun din tayo. Kailangan natin ng bawat isa para ma-put up yung isang grupo, isang lugar, isang gawain, isang place of worship or at the temple na para sa gawain ng Panginoon. So, kailangan natin ng bawat isa. Kailangan po natin yan. Na hindi kaya lang ng isa yan o dalawa. Kasi nga, iba-iba po ng gift na ibinigay ang Panginoon sa bawat isa upang tayo ay magkaroon ng unity. Magkaroon tayo ng pagtutulungan sa gawain ng Panginoon. So, ibig sabihin, kailangan natin ang bawat isa. Tayo po ang church po ay binubuo ng kamay, meron tayong paa, at ang head nito ay ang ating Panginoong Yesus. So, binubuo yan ng iba't ibang parte. Hindi po yan pwedeng kamay lang, paa lang, hindi po pwede. So, lahat yan ay binubuo ng iba't ibang parte ng katawan. And the head of us is Jesus, di po ba? So, kailangan natin gawin ito to build a temple, to honor God and by the power of God. And yan po ay pangako sa atin ng Panginoon. May pangako naman sa atin ng Panginoon that He will be with us until the very end of this age. So, proclaim the gospel, honor the people or care the people na nagki-care dun sa the worker na mga gumagawa dun sa ikalalago ng gawain. So, i-care po natin sila. And whatever it is na maitutulong, yung abot, kaya lang ng maitutulong natin. Pero yung moral support, prayer, napaka-importante po yan na hindi natin pwedeng kalimutan yan, na hindi maibigay sa mga taong ito. And nakita natin dito, the temple symbolizes peace because nagkaroon ng kapayapaan that time because God ay binigay niya yung pangako na yon na magkakaroon ng kapayapaan during dun sa pagpapatayo ng temple. At yun din ay isang kapayapaan para sa atin na meron tayong because sa generation na ngayon, our body is a temple of the Holy Spirit. So, kung nasa atin ang banal na Espiritu, ay meron tayong kapayapaan sa ating buhay. Di po ba? So, Jesus, when He lived to this world, He gave us a helper. Diba? Na kung saan yun ang tutulong sa atin upang magampanan natin kung ano yung kanyang tungkulin na ipagkakaloob sa bawat isa sa atin. No? At isa pa, no, na kung saan ay yung rejoice, diba? Yung rejoicing, yung joyful for serving the Lord, nandun lahat yan. Binibigay din sa atin ng Panginoon yan. Eh, sabi nga, diba, sa sulat din ni Paul, God will supply all our needs according to His riches and glory through our Lord Jesus Christ. So, para yan sa mga mission works, no? Na kung saan ay ibibigay niya, i-supply all our needs according to His riches and glory. So, meron pa bang hindi kayang gawin ng Panginoon? So, we'll wait for God's provision dahil may mga kaparaanan naman siyang ibibigay sa atin. And take note na sa
sa bawat isa sa atin, kailangan talaga natin ang bawat isa. Every believer must do or talagang ibigay yung kanyang kakayanan, ibigay yung kanyang talent, ibigay yung kanyang gift na pinagkaloob ng Panginoon. Huwag natin itong sayangin na ito ay naka-stack lang, nakalagay lang sa isang baol, ito ay ibaon lang at hindi ito mag-produce ng kabutihan para dun sa kaluwalhatian ng Panginoon. So, every laborer, nangangailangan po yan ng pag-care, ng mga ng prayer, no? Kailangan talaga yan. So, sabi nga, di ba, our labor is not in vain in the Lord. So, lahat ng yan ay pagdadaanan natin. Ano ba yung ating sa paggawa kasi ng gawain ng Panginoon, hindi po madali yan. And we experience mga hindi magagandang pangyayari, diba? Persecution, yung kakulangan natin in terms of money, the resources, but laging pinapaalala sa atin ng Panginoon, He supply all our needs. So, hintayin lang natin yon dahil may mga tao naman siyang gagamitin para sa atin, and yung mga tao din naman na yon na magbibigay ng ng para sa kanyang mga worker, na care for them, please, care for them, pray for them. Kahit na hindi tayo kasing yaman ni King Solomon, pero kaya nating ibigay yung prayer, yung moral support, and take care of them. Take care of them. Kasi kung paano nakita natin dito na even though they are pagan worshiper, but they are Gentiles, but Solomon care for them for giving them their needs, 'di ba? Kapalit dun sa labor na gagawin nila para dun sa temple. And that is very, very important to us as a Christian, to build the temple, to build the relationship with the others, at gamitin po natin yan. Kasi yung temple na yon na i-build naman natin is to glorify God. Because ourself mismo, temple na yan, huwag natin pabayaan to na masira, and gawin natin yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. And sabi nga ng Panginoon, we are the workmanship, di ba? Of God. We are a masterpiece of God, na kung saan a long time ago pa, meron siyang piniprepare para sa atin. So, doon sa lahat ng ating mga gagawin natin ito to glorify Him, not the people, not the human, kung sino man na ma-please natin, but God Himself. So, glory to God, at maraming pong salamat, Lord, sa pagkakabasa ng iyong salita. Salamat din po sa gawaing ito. Pagpalain niyo po lahat ng makakapakinig at makakarinig ng iyong salita. At nawa ito ay magsilbing inspirasyon namin sa paghayo, sa pagbibuild ng relationship namin with the others, especially the non-believers, Lord. Yes, oh God. Give us provision for our peace, love sa aming puso, and also the resources na magagamit namin for us to glorify you, and your will be done on us, Lord, not ours, Lord. Yes, oh God, we praise you, Lord. We thank you for everything that you have given us. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name, amen. Thank you po, and God bless everyone.